Buenos dias sa ating lahat mga kaibigan. Ito na yung dadalhin po natin na battery sa Sorsogon mga kaibigan. Ito pag buo po to ay 48 AH mga kaibigan ang capacity. Ngayon nag-decide po tayo na hatiin po yan dahil medyo malawak ang bahay medyo dadami ang wiring po natin, so hinati natin yan mga kaibigan. Alright, ayan, bali 24 AH ang bawat isa mga kaibigan. Ang kahalintulad po ng ating battery pack mga kaibigan ay isang tangke ng tubig mga kaibigan. Mas malaki, mas marami at mas malawak ang masusuplayan mga kaibigan. Gaya rin po sa ating battery bank, mas malaking bank ay maraming masusuplayan at syempre malawak ang kayang suplayan at tatagal po ang ating energy mga kaibigan. Right? Eto na mga kabalita, matapos natin lagyan ng kompletong connection ang ating battery, ay ito na isusunod natin ang paglalagay ng BMS or battery management system mga kaibigan. Pagka nakabili po kayo ng ganito na BMS yan, sa mga mag-start na gumawa nito, ay wag po natin dito sa ibabaw, ilalim, kasi pagka dyan sa ibabaw ang mangyayari po ay baliktad ang connector natin. Ayan, ganyan yan So ang orange ay napunta doon sa negative at napunta naman yung negative dito sa bandang positive, so baliktad. Kailangan sa ilalim po natin mga kaibigan, or pwede po kayo hindi na gumamit nitong sakit na to. Baliktad nga po kasi. Ayan, ganyan lang. O yan, battery 1, battery 2, battery 3, 4. Okay, so ayan negative. Ayan, hinangan na natin muna. Ito lang sa mga medyo sa start pa lang magbuo nito mga kaibigan. Sa mga veterano na ay wala nang problema. Okay, so para doon sa mga nais din matuto ang vlog natin mga kaibigan, ayan, iwasan na walang kadikit na linya para di masira ang BMS natin. Okay na. Yan na guys, syempre double check natin pagka ganyan. Tingnan natin kung magkadikit o ayan na, diba? Oh, 1, 2, 3, 4. Ayan sa pagkabit ng BMS mga kaibigan, mag-start po tayo lagi doon sa negative Ako po yan ang style ko ito ang negative natin at ito ang positive ng buong battery pack natin. So ang start ng bilang ng number battery 1 ay dito na guys, dito sa kabila, kasi ito ang negative pag ganyan yan. Yan. Ayan, sigsag lang. Right? So, ito ang negative natin. Ang battery 1 natin ay mangyayari. Ito. Battery 1. Ayan. Sa unang dugtong battery 2. Sa pangalawang dugtong. Ayan. Battery 3. Ayan. Siyempre sa pangatlo. At yung final, ang battery 4 ay sa positive na po yan. Tatama. Alright, okay. So, unahin po natin ang negative Ugaliin po natin, huwag muna ikabit ang socket doon sa BMS mismo natin. Kaya, lagay na natin. Padali lang nito guys. Ayan. Battery, negative. At ang sunod aray kong init. So, ang battery 1 natin, dito na sa pagitan ng dalawang to. Ayan. Ayun yung battery. Unang battery natin na negative. So, ang positive yan, guys, ang pagkakabitan natin. Pero, in between na ang mangyayari kasi nadugtong na po. Okay? Kuha niyo po ba? Alright. Dito natin ilalagay yan. Yan, bali, ang battery 1 natin, dito na lang natin ihina. So, ang battery 1 ay
kulay red. Baliktad nga eh, pati wiring eh. Yung color coding. Ayan. Yung battery 1 natin. And then nagsusunod naman yung battery 2 ay syempre doon din sa kabila na. Ayan o. Sunod-sunod lang yan guys. Dire-diretso pala. So yun guys, ano, nag-start po tayo dito sa negative ng battery. Sa negative. And then ang susunod na bilang yan, ang battery 1 natin ay kulay red, ano. Ayan na doon sa dugtungan ng pagkakasiris, ano guys. Battery 1 po yan. Yung unang dugtong, ito magagaling, ano, start po tayo sa negative. Ayan. Yan ang battery 1 considered as battery 1. At yung battery 2 sa pangalawang dugtong ng ating battery na nakasiris. At ang battery 3 sa pangatlo guys na dugtong ng battery natin. And then ang final battery 4, dahil ito ay 4S, ayun na dito sa ating final positive guys, ano. Okay, kuha niyo po ba? Bawat dugtong lang kasi dito nag-start ang negative, ano. Ayan ang negative natin. Ngayon check na natin ang ating battery 1 kung tama, ano. Ang bawat battery po natin ay may value na. Ang nominal value ay 3.2, ano. So negative lagay natin. Ito ang battery 1 natin kasi yan ang negative, ano. Ito battery 1, ayan 3.1, no, tama. At ang battery 2 ay nasa taas natin. 6 siyempre, no, 6.6. Alright. Okay. At ang battery 4 siyempre mga 9 na yan. Battery 3 I mean. Ayan, no, 9.8. Ang final siyempre ay 13 something, dahil yan ay lalampas ng 12 volts. Ito final na, 13.2. Ganun kasimple guys. Load na to, ano, mga kaibigan, yung negative ng ating out. So ito na, hinang po natin lahat para sure ball. Ayan. Next ang positive natin. Ito na mga kabalita, at check natin kung mag-charge, ano. Lagyan na muna natin ang voltmeter. Ayan. Check natin. Okay. Positive na. Ayan, parang cake na ang battery natin. Cake. Check natin. So yun, may tama-tama. Medyo low bat. 13.1. Ngayon charge natin, subukan, ano guys. And then siya. Okay. Ito ang back converter natin. At syempre ang ating pang-charge. Ayan, gaya po sa mga nakita nyo sa vlog natin. Press lang. In. Yan, o. I-adjust muna natin to guys bago tayo magpakawala ng voltahe. Ito ang input, ano. Adjust muna natin ang kanyang voltahe. Ayan, o. Positive ang sa gilid. Bawas tayo. Sikip. Yun. Tapos yung negative. Sabihin na natin.
para hindi mag-loose. Yan. Ang input na ito ay 19.5 volts. So i-out natin ng 14.6, right? Check natin, ano? Ayan, oh. Check natin kung 19.5 na. Kasi yung 19.5 hindi naman pwede. Na-charge natin yun, mapuputok ang ating battery, ma-over yan. Ito na ang multi-tester natin. Ay, hindi pa naka-plug in. Ayan na. Ayun, umilaw. So umilaw na guys, no? Check natin ang voltahe. Yan, 19.1. So ang out nya ganoon din yan, kasi hindi pa natin adjust. 19.1 nga. So bababaan natin. Makikita naman po natin dito kung alin ang voltage adjust. Ito, ano, markingan natin kasi may V at yung isa I. Pag yung I, current po yun. Ayan. Ma-check natin kung magcha-charge para diretso na. Okay, so ito yan, ihitin natin yan, ano guys, 19.1. So babaan natin yan sa 14.6. ayan, tingnan natin kung bababa. Pag hindi, sira, wala, ayaw. Oh, ilang feet na tayo? Ayun. So ayan, bumaba na po, no? 18. Alright, 17. So 14.6 kasi yan ang pang phosphate battery. Up, konti na lang. Ayan. Hindi kagaya ito ng charge controller, ano, na hindi na mag-adjust, matic na yun. 14.6. Oop, ayan na. Ngayon, input natin ang ating, liit. Check lang natin guys. Ayan na. So tingnan natin kung magcha-charge na. Malaki itong ano, wire kasi, oh, hindi kakasya dito sa ano. Check natin. Ayan, 13.1. Check natin. Positive, tama. So tama naman. Okay, ayan. Nag-charge na sa 80. So 13.2 na agad. At 82. Ayan guys. 83. So ayan na. 84. Mabilis, ha. Pupunin niya muna yan na anong yan. 86. 13.2 agad, oh. So goods. Ito may setting yan guys, ano, na itong voltmeter na to. Yung iba kasi akala nila isa lang ang ano niyan, makikita mo. Hindi po pwede na nililipat-lipat mo yan. Kailangan matik, magbi-blink yung percentage at yung voltahe. O yan na, 90 na. Goods na guys. Check natin ang BMS kung umiinit o wala. Ang iinit dito ating bag converter. Ayan, may heatsink yan, so goods naman yan. 91 na guys, oh. Puno na ang ating bar. So yan, ganun lang kasimple, no, mga kabalita. Papagod na ako ng hawag, so tama na muna. Nag-charge na, no? Ayan. At na-adjust na po natin. Pagka mag-adjust po kayo nyan, kailangan hindi muna naka-load to. Kasi once naka-load ay
ano yan, hindi na makukuha niya yung voltahe ng ating ano sa battery din. So mababa, hindi ka makakapag-adjust. Kala mo okay na. Yan o. Kaya check natin sa ating ano, ang out na ito. Parehas lang yan. Ating tester. 13.2. Pero nagbawas agad, hindi kasi napuno. Right? So yun lang, ano, mga kaibigan, ganun lang ang ginagawa natin. Ganun kasimple at medyo mabusisi nga lang, ano. Tested na po yan yung ganyang setup ng mga kaibigan. Gaya ng battery natin. Ayan, parang cake na, ano. Nabalot na po natin, yung isa hindi pa, valid dalawa pa. Ganito ang gagawin natin. Okay? So sana sa ating vlog nito ay may makapulot po tayong idea ng mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagtutok.